Hi. So, dito na tayo sa Sangbang, no? Nakita niyo yung screen? Ay, Hi, yes. Sensei. Hi. So, Sangbang, tayo on sa kote surunowa doshite datto omoimasu ka? So, bakit daw kukunin yung, yung temperature ng patient? Ano sa tingin niyo? Bakit niyo kukunin yung temperature ng patient? Para, para malaman natin kung may lagnat yung patient or wala. Diba? Kasi pag, for example, sa morning, if makita natin yung patient natin na Genki Janai, so hindi siya yung usual na, for example, every day is Genki siya always makipag-usap sa'yo, ganyan. Then, the following day, pagkita nyo sa bed niya is Genki Janai na siya. So, di ba, ano natin, unang instinct natin is parang i-touch natin sila, kung mainit ba sila, ganyan. Pero hindi naman siya accurate if i-touch lang natin yung patient. So dapat kunin natin yung temperature nila. So kuha tayo ng thermometer or Tyon K. Sige, next. So ito yung mga goy. So Netsuga. Netsuga deru or have a fever. So meron na siyang lagnat. Netsuga. Ano nyo pala guys, ano to, screenshot. Then, ito yung ano ha, yung kanji ng netsu or yung fever. Makita nyo ba yung arrow, no? Na pinopoint ko, yung arrow. Ay, ay, Ah, kita po, Sensei. Hi, ay, sige. Sensei. So ito yung netsu. So i-ano nyo na lang na parang siyang pawis. Yung parang apat dito na ano sa baba. So basta i-familiarize nyo na lang yung mga kanji. Okay lang, hindi nyo muna alam paano magsulat. Basta mabasa nyo lang yung kanji. So netsuga deru, have a fever. Netsuga tsuzuku, ito yung tsuzuku, continuous fever. So tuloy-tuloy yung lagnat niya. Heinetsu is normal temperature. Then Binetsu, slight fever. Then high fever is Konetsu. So, i-ano na nila lang is Ko is takay. So, takay meaning mataas. So, mataas daw yung lagnat niya. Konetsu. So, N5 pa to siya ha. Yung, ito na kanji, yung takay. So, sa N5 pa yan. Then, sa Japan, di ba yung normal natin sa Pinas na temperature is 36.5 to 37.5 normal pa yan sa atin. Pero sa Japan is, ano na yan, yung slight fever nila is, ano yan, kalimutan ko yata. Basta yung ano nila sa Japan, yung 37.5 is, ano na yan, parang papunta na yan sa high fever. Kasi, di ba, sa Philippines, normal lang sa atin yung 37.5 kasi mainit yung temperature natin sa Philippines. Pero sa Japan, ano na yun, lalo na kapag malamig yung panahon, so dapat yung body mo din is hindi siya ganun gaano ka mainit. So dapat yung temperature mo lang doon nasa 36 something lang. Normal lang sa kanila yung 36 to 36.5. Ano na ano lang yan sa Japan, Heinetsu. Then parang 36.6 to 37.5 yata, ay 37.4 mga ganyan. Ano na yan, slight fever na yan sa kanila. Then 37.5 above, yun na yung Konetsu. So dito sa atin, pag 37.6 lang yung lagnat or yung temperature natin, dyan pa lang magsisimula yung ano natin, slight fever o yung Binetsu, 37.6. Kung sa sa Bisaya yan is parang gidanggas, pero hindi ko alam yung term sa Tagalog kung ano yun. Basta yung parang slight fever lang ba? Meron term kayo niyan sa Sinat, Tagalog? Sensei. Ah, sinat Sinat, pala. Sinat. Sensei. Sinat pala. Sinat. Ay, so yun, yung sinat is, yun yung binetsu or slight fever. Tapos yung yung 38 something, 38 above until mga 40, yun yung konetsu, high fever. Then, nani-nani bu is part, degree, or minute of time. Like, for example,
Nambu desu ka? So parang yung yun, ilang ano ba siya? Ilang degrees ba yun? Ganyan. Subo yung tawag niya. So 37.5, for example, 37.5, Sanju Nanado Gobu. So yun yung pagbasa niya. Sanju, yung point niya is Sanju, do siya, do ang, nasa ano kasi yun, nasa kaiwa ba? Do yung tawag niya ha, if yung sa dot ba? Anong tawag? So point. So for example, Sanju 35.2, 35.2, 37.2, 37.2 is Sanju Nana Do ni yung 2, then Bu yung degree. Then Celsius, parang wala yatang Celsius na to. Nakalimutan ko. Ano yung Celsius? Wait lang. So, hindi man siya ma-search. Celsius dito is Seshi or Seshi. Meron siyang small 2. So, yun yung Celsius sa Japan. Pero hindi na natin sasabihin yun kasi sabotable naman siya or understandable naman siya na in Celsius yung mga ano nila, yung ginagamit nila for temperature. Hindi sila gumagamit ng ano, Fahrenheit. 'Di ba sa parang sa US yata is Fahrenheit yung ginagamit nila. So, yung Japan same lang sa atin na Celsius yung gamit. So 37.5 degrees Celsius, ganyan. Then dye, so counter for machines, etc. Then Tyon, so yun yung temperature. Tyon K, yung thermometer. Hasamu, so Tyon K o hasamu. So ilagay daw yung Tyon K sa, like for example, to put in between your armpit ba yun, ganyan. So ilagay sa gitna ng kilikili. So Tyon K o hasamu. Then samuke, ito yung samuy, di ba? Ay, ito yung kanji ng samuy. So, samuke ga suru. So, nag-ano siya, nag-chills or nag-shivering. Then, kazegimi, slight cold. So, meron na siyang, ano tawag ito? Sipon. Then, shintai. So, ito yung, di ba, kanji din ito. Pwede din siyang basahin na karada, ganyan. Pero, pag may ganito, may shin. So, same lang yapon. Same lang sila ng meaning shintai karada. Shintai Ashi Oshiga Darui is ano daw, yung body niya, yung ashi or legs, and then yung lower back niya is sluggish or heavy. Or parang, anong tawag dito? Parang sa kung sa Bisaya pa is puy-puy ba? Ano ba sa Tagalog niyan? Basta yung feeling na ganyan, di ba? Mabigat yung Oh, pakiramdam. parang ganyan ba? Oh. Yung parang hawoy or parang kapoy. Ano yung Tagalog yan? Basta ganyan, 'di ba? Nakatry naman siguro kayo na ano, parang may sakit, 'di ba? So, if nakaramdam kayo ng ganyan, so yun na yun. Yun din yung meaning niya. Then, netsupoi, so netsu, may small tsu, and then poi. So, netsupoi, ano yan, yung feverish. So, yun, yung gidanggas or yung sinat, may sinat. So, hindi siya masyadong mataas yung temperature na, hindi din masyadong mababa. So, meron siyang konting lagnat lang or sinat. Sige, next. So, mag-picture. Mag-picture kayo nito, guys. So, ito yung jungbang din kung ano yung dapat gawin sa patient, kanyan. Sige, next. So, daisangka is seiyo or grooming. So, ito na yung pagising ng patient. Hindi kasi sila naliligo kaagad. So, ano yung ginagawa natin sa mga patient pagising nila? So, yun, sinusuklayan natin yung buhok nila, pinapa-toothbrush, pinapa-hilamos, ganyan. So, yun yung grooming or seiyo. So, sangka seiyo gakusho namae ni. So, asa okite kara midashi nami o totonoeru tame ni donna koto o shimasu ka? Yung midashi namin is, wait lang.
personal appearance, or yun, yung grooming, o totonoiru tami ni donna koto o shimasu ka? So, para daw maano yung appearance ng patient, para daw ma-ready or ma-tidy or parang ma-ready na yung grooming or appearance ng patient. So, ano daw dapat kong gawin? So, yun, sinabi ko na kanina na dapat pagising ng patient, yun, ano sila, suklay, then maghilamos, mag-toothbrush, ganyan. Then, seiyo no, nibang seiyo no kaigo o suru ba ay taisetsu na koto wa nan desu ka? So, if mag-assist kayo sa patient, during mag-assist kayo sa patient while ano sila na grooming, so ano daw ang pinaka-importante na bagay na dapat mong gawin? So, taisetsu na koto wa nan desu ka? So, yun, if mag-assist kayo sa patient, so as much as possible, if kaya nilang gawin yun, like for example, sa pagsuklay ng hair, so sila yung dapat gumawa nun. Or if hindi naman nila kayang magsuklay ng buhok, so kayo na yung gagawa mo. Then, sangbang hukano hito ni kami o tokashite moratta koto ga arimasu ka? Donna kimochi ga shimashita ka? So, nakatry na ba daw kayo na magpa-suklay? So, kami o tokashite is, kami is hair, tokashite is yung parang nagpasuklay. So, nakatry na ba daw kayo nga na nagpasuklay ng buhok sa ibang tao? Then, ano daw yung parang nafe-feel nyo, kimochi? Ano daw yung, what kind of feeling yung nafe-feel mo? So, di ba, if magpasalon tayo, yung ibang tao yung nagsusuklay ng hair natin, so maganda yung kimochi or yung feeling, di ba? So, para tayong nare-relax. Then, so ito, i-picture nyo na lang. I-picture nyo yung boy. So, seiyo or grooming. So, musubu is to tie. So, yun. Sunde, yung ano niya. Like, if, for example, sunde kudasai, ganyan. Tai kudasai. So, musubu, talian mo yung buhok to tie. Then, kami o tokasu, to comb. So, i-comb mo yung hair ng patient. Kami o matumeru, put together. So, parang yung hair niya is, anong tawag dito? I-matumeru mo ba? So, parang siyang pugnan ba? Italia. O, parang ganyan. O, itali. Parang siyang itali. Parang i-get together mo yung patient, yung buhok ng patient para musubu. So, imatome mo muna yung buhok niya para talian, para imusubu. Then, saan ba to? Then, brushing gusuru, brushing. Then, kawakasu. Kawakasu, yan ha, malitong sa hiragana. Dapat kawakasu to dry. So, yun. I-dry mo yung hair ng patient. So, di ba sa kanila, bawal sa kanila na pag after maligo, ano lang, kagaya dito sa Philippines, parang i-air dry lang. So, dun sa Japan, dapat talaga is, meron silang blow dryer after. Kasi yung ano nila, explanation nila is para hindi daw magkakaze. Then, duraya o kakeru, put on dryer or use dryer. So, yun, gamitan mo ng dryer yung hair. Hige o soru, to shave. So, yun, mag-ano sila sa, ano nila, ayun, tawag dito. Yung, sa Tagalog yung bungot eh. Yung ano nga yun? Balbas. Balbas o yung balbas. So, yun, minsan if deke na yung patient ninyo or may mahi yung kamay niya, so kayo yung maghigesuri. So, dapat i-ano nyo din, i-check nyo din yung favor if wala bang mga blade na, anong tawag dito? Na parang naka-open, parang ganyan ba? Kasi may tendency na kasi last time sa amin is yung, yung di battery na ano ba? Di battery na shaver yung gamit namin. Tapos may ano na pala siya, parang may sira sa may shave na part ba? Parang may naka-open na matulis na bagay. Tapos ayun, na ano pala, diniretso ko lang sa face ng patient, nagkasugat yung mukha ng patient. So, after nun, parang nakita ko, hello, bakit may pula sa ano niya, sa face? So, yun pala na ano na siya, parang may sira na yung sa gilid ng shaver. So, yun. After nung incident na yun, so,
tinetest ko muna yung shaver sa kamay ko if wala bang matulis na bagay, ganyan. So yun, dapat i-check nyo yung mga higisuri ng patient. Then, totonoiru, to put in order. So yun, parang i-arrange. Then, sengan suru, face washing. So itong mga term na to is para siyang yung mga, anong tawag dito? Yung mga mahirap na term. Pero sa, ano nito, yung kantang na kutoba ng sengan suru is ano lang, di ba? Kao araimas, ganyan. Pero ito, ibang term na talaga to, parang, ano tawag dito? Specific term na talaga siya ba? Ng word na kao araimas. So, sengansuru, face washing. Seihatsu, hair dressing. Wait lang. Yung dressing yun, yung inaano nila yung buhok ng patient. Parang pinapaganda, ganyan. So, seihatsu. Then, kesho. So, kesho is putting makeup. So, meron din tayong patient na gusto nilang maglagay ng makeup. Then, sapparisuru, refresh. 'Di ba if yung isa, yung sukiri, yung sapparisuru dito na refresh is yung outside na refreshing. Like, for example, yung after maligo, 'di ba, refreshing yung feeling. Yung sukiri suru is sa inside naman yun. So after mong magpupo, so parang na ano tawag dito, success, parang na-refresh na din yung inside ng ano mo ba, yung nung chan mo. So sukiri din naman yung tawag doon, sukiri. So dapat hindi siya magka interchange kasi baka for example, after maligo ng patient, sabihin niyo, "Uy, sukiri shimashita ka." So baka ma-shock yung patient mo na, bakit sukiri? Eh, naligo lang ako, hindi naman ako nagpupo. So dapat if after maligo ng patient, sabihin niya na lang if saparishimashita ka, so do you feel refreshed? Ganyan. Then kushi, comb, then hiyaburashi, hairbrush, dryer, beard, higesuri, shaving, then tsumekiri is nail cutting, kamigata is hairstyle or hairstyle kamigata. So for example, sabihin niyo sa patient na gusto niyo bang i-change yung yung hairstyle mo. So chigaw or other term ng chigaw? O pwede din chigaw or chigaw na kamigata o style desu ka? Or parang gusto mo ba ng ibang hairstyle ngayon? So gusto mo ba na Barbie hair, ganyan, or ponytail? So depende sa peg mo and then sa patient if gusto niya yung sinasuggest mo sa kanya. Then fukuso, attire, midashinami, yun yung grooming. Kagami is mirror. So yun, salamin. So may gusto bang dito? Mag screenshot. Sige, screenshot nyo na guys. So tomorrow, continue na lang natin bukas. May naiwan pang mga slides dito. Pero madali lang naman to kasi wala kasi tayong kaiwa. So until dito tayo sa 12, until bed pa. So yun. So tapos na tayo sa grooming. Next is kokokea or oral care, then walking. Yun. So mas maganda talaga if meron sanang book dito para makapractice kayo magkaiwa pa. Pero next time na lang, i-try ko na lang if meron online. Sige, meron pa kayong questions?